Alam mo ba na kung creepy at spine-chilling experiences ang hanap mo, hindi mo na kailangan pang mangimbang bansa? Kasi dito mismo sa Pilipinas, may mga lugar na kilala sa kani-kanilang nakakakilabot na kwento, ghost sightings at mga urban legends na kumalat na sa iba't ibang henerasyon. From abandoned hospitals na parang hindi mo gugustuhing pasukin kahit tanghaling tapat, hanggang sa mga lumang mansyon na puno ng misteryo. Lahat ng ito ay siguradong magbibigay sa iyo ng goosebumps. Kung trip mong mag-explore beyond the usual travel spots at subukan naman yung paranormal side ng Pinas, ito na ang ultimate haunted list para sa iyo. So, kung ready ka na for some aswang-level chills at multo-approved thrills, tara na at silipin ang top 15 haunted places in the Philippines. Malay mo, dito mo makita yung susunod mong kwento na hindi mo na makakalimutan or baka hindi mo na gustong balikan. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa mas marami pang travel inspo at spooky stories para sa iyo. Let's get started! Number 15. Malacañang Talas in Manila. Ang Malacañang Talas ay hindi lang tahanan ng presidente, kundi tahanan din daw ng mga multo. May mga ulat na White Lady sa Kalayaan Hall, piano na tumutugtog mag-isa at mga aninong gumagala sa pasilyo. Maraming nakakarinig ng yabag at bulungan kahit wala namang tao sa paligid. Sinasabi rin na may mga shadowy figures na nagbabantay sa Mementos Room na parang mga dating staff ng palasyo. May kwento ang isang caretaker sa Malacañang Palace na nakakita daw siya ng White Lady na naglalakad sa hallway pero biglang naglaho parang bula. Number 14. Ozone Disco in Quezon City. Isa sa pinakamalungkot na trahedya sa nightlife ng bansa ay nangyari noong 1996 nang higit 100 kabataan ang namatay sa sunog sa Ozone Disco. Ngayon, kahit sarado na, may mga nakakarinig ng disco music at nakikitang anino na parang sumasayaw pa rin sa dilim sa lugar na ito. Sinasabi ng iba na nakakakita sila ng disco lights na umiilaw kahit wala namang kuryente. May mga driver din na nagkukwento na nakakita sila ng mga kabataang nakatambay sa labas ng gusali, pero pag nilapitan ay biglang naglalaho. Ang dating disco ay minsang naging karinderya, pero may mga kwento na minsan daw biglang namamatay ang ilaw o may mga aninong lumilitaw kahit wala namang tao. Number 13. Herrera Mansion in Tiang, Quezon. Itinuturing na pinakamatandang bahay sa bayan na ito, pero kilala rin bilang haunted. Sinasabi ng mga residente na may headless Japanese soldiers na gumagala rito, pati na rin isang matandang mag-asawa na bumababa sa hagdanan. Maraming pumapasyal sa Herrera Mansion ang biglang nakakaramdam ng sobrang lamig kahit mainit ang panahon sa labas. Madalas daw marinig ang lagitik ng doorknobs at ang pagkaladkad ng mabibigat na kadena mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Creepy. Number 12. Teachers Camp, Baguio City. Dating training ground ng mga guro, kalaunan ginawang ospital noong World War II ang Teachers Camp. Sikat ito sa mga ghost stories ng mga pumapasyal dito, mula sa White Lady hanggang sa mga iyak sa 10 oras ng gabi. May mga bisitang nagkwento na nakakita sila ng mga tao na nakasuot ng lumang uniforme ng sundalo sa paligid ng camp. Ang iba naman ay nagigising sa kalagitnaan ng gabi at nakakarinig ng yabag na parang may naglalakad sa loob ng kwarto nila. May mga bisitang nakarinig daw ng kadena na hinihila sa sahig at ang iba na may nakita raw sila ng headless priest na naglalakad sa paligid ng lugar. Number 11. Balay Negrense in Negros Occidental. Dating mansyon ng pamilyang Gaston, ngayon museum na. Maraming nagsasabi na may mga multo pa rin sa Balay Negrense. Ang ilan ay nakakita pa ng mga tao sa ballroom na parang nagpa-party. Ayon sa mga caretakers, naririnig nila ang tugtugin ng piano sa gabi kahit walang nakatira sa bahay. Ang iba pang nakapunta rito ay nagsasabing pakiramdam nila ay may mga matang nakamasdan sa kanila sa bawat sulok ng bahay.
May mga turista na biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo o sakit ng ulo habang nasa loob ng bahay na parang may invisible presence na nakamasdan sa kanila. Top 10. Baker Hall, University of the Philippines in Los Baños, Laguna. Ginamit bilang internment camp noong WW2 kaya't hindi nakapagtataka na marami raw multo rito. May mga estudyante at gwardya ang nagkwento na nakakita sila ng mga sundalong nakapila na parang nagmamarcha pero bigla ring nawawala. Ang ilan naman pumapasok sa Baker Hall ay nakakarinig ng sigaw at iyak na hindi pa rin maipaliwanag. May mga nagsasabi rin na mabaho ang loob ng gusali na parang amoy ng nabubulok na katawan. Isa sa mga urban legends sa UPLB ay tungkol sa isang estudyante na nakakita ng dalawang multo sa dorm room nila. Isang ina at anak na nagbubulungan tungkol sa kanya hanggang tuluyan siyang natakot at lumikas sa campus. Top 9. Lambusan Public Cemetery in San Remigio, Cebu. Sa unang tingin, ordinaryong sementeryo lang ito. Pero ayon sa mga lokal, sa gabi daw nagsisimula ang kababalaghan dito. May mga nakakakita ng mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga nicho at mga yabag na biglang nawawala. Ang ilan ay nakakarinig rin ng iyak at bulungan na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. May mga litrato ring kuha dito na may lumalabas na orbs at foggy white figures. Top 8. Bahay na Pula in San Ildefonso, Bulacan. Kilala rin bilang Red House, ito ay isang ancestral home na may dilim na kasaysayan noong World War II. Ginamit umano ito ng mga sundalong Hapon bilang garrison at bilang lugar ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga residente na nakakarinig sila ng iyak at sigaw mula sa bahay, lalo na sa gabi. May mga multong sundalo rin daw na nakikitang nagbabantay sa paligid. Ang bahay ay kilala rin dahil ang kulay pula raw nito ay sumisimbolo sa dugo ng mga biktimang hindi nakaligtas noong World War II. Top 7. Clark Air Base Hospital in Angeles, Pampanga. Isa itong dating ospital na itinayo noong 1960s para sa mga sundalong Amerikano. Dito dinadala ang maraming sugatan mula Vietnam War at maging ang mga lokal noong WW2. Ngayon ay abandonado na. Pero kilala ito bilang isa sa pinakanakakatakot na haunted hospitals sa buong mundo. May mga nakakarinig ng iyak ng sanggol, sigaw ng mga sundalo at nakakita ng mga multong nakaunipormeng puti. Na-feature pa ang lugar na ito sa Ghost Hunters International at marami sa crew ang nagsabing may mga narinig silang boses at nakakita ng mga gumagalaw na bagay kahit walang tao. Top 6. La Perel Mansion in Baguio City. Itinayo noong 1930s, ang La Perel White House ay naging simbolo ng yaman, pero kalaunan ay naging kilala sa mga nakakatakot na kwento. Noong WW2, sinasabing ginamit ito ng mga Hapon bilang garrison at maraming karumal-dumal na krimen ang nangyari dito. Maraming nakakita ng white lady at batang multo na naglalaro sa palidid ng bahay. Ang mga caretakers mismo ang nagkukwento ng kanilang creepy experiences. Noong 2010, ginamit ang mansyon bilang inspirasyon sa horror movie na White House dahil sa tindi ng haunting stories nito. Top 5. Malinta Tunnel in Corregidor. Isa itong tunnel system na ginawa ng mga Amerikano noong 1920s pero naging hospital at bomb shelter noong World War II. Libo-libong sundalo ang namatay dito matapos pasabugin ng mga Hapon ang sarili para hindi sila mahuli. Ngayon, kilala ito bilang isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa bansa. May mga bumibisita na nakakarinig ng yabag, sigaw ng sundalo at mga multong nagmamarsya sa dilim. May urban legend din dito na isang headless priest daw ang gumagala sa isla ng Corregidor at isa ito sa mga pinaka-nakakatakot makita sa tunnel. Top 4. Manila Film Center in Pasay.
Pinatayo ito noong 1981 bilang proyekto ni Imelda Marcos, pero isang trahedya ang naganap nang gumuho ang scaffolding at maraming manggagawa ang nalibing ng buhay sa semento. Sa kabila ng trahedya, ipinagpatuloy ang construction at natuloy ang film festival. Simula noon, maraming kwento ng multo at kakaibang ingay ang lumaganap dito. May mga security guard ang nagsabing nakakita sila ng multong construction workers na parang patuloy pa ring nagtatrabaho sa gusali. Top 3. Fort Santiago in Intramuros, Manila. Itinayo noong panahon ng Kastila bilang kuta at kulungan at execution site ito ng iba't ibang mananakop. Libo-libong Pilipino at sundalo ang pinahirapan dito, lalo na noong World War II. Maraming bisita ang nagsabing may mga nakakita silang mga sundalong multo at mga anino. Bukod pa doon ay ang kakaibang klima ng lugar. Si Jose Rizal mismo na dito ikinulong ay sinasabing minsang nagpapakita bilang multo. May mga ghost tour na ginanap dito dati kung saan ang ilan ay nakarinig ng kalansing ng kadena at sigaw ng mga bilanggo. Top 2. Balete Drive in Quezon City. Sikat na sikat dahil sa alamat ng White Lady. Sinasabi na ito'y multo ng isang babaeng biktima ng karumal-dumal na krimen at ngayon ay nagpapakita sa mga drivers lalo na sa mga taxi. Maraming kwento ng biglang paglitaw ng babae sa backseat ng sasakyan o sa tabi ng kalsada. Isa ito sa pinaka-notorious na haunted road sa bansa. At kung minsan, kahit nakapikit ka, ramdam mong may nakaupo sa likod na ayaw mong lingunin. Sobrang sikat ng kwento ng White Lady sa Balete Drive na ginawa pa itong subject ng mga pelikula at TV shows. Top 1. Diplomat Hotel in Baguio City. Dating retreat house ng mga Dominican friars, kalaunan ay ginawang hotel ang Diplomat. Pero noong World War II, ginamit ito ng mga sundalong Hapon kung saan nangyayari ang mga torture, executions at iba pang mga krimen. Ngayon, kilala ito bilang pinaka-horror spot sa Pilipinas kung saan nakikita ang mga headless apparitions, white ladies at mga batang multo. Kahit sa araw, ramdam daw ang bigat at lamig sa loob ng lugar. Sa fountain area ng hotel, maraming nagkwento na nakakarinig sila ng iyak ng sanggol at nakikita ng mga multong naglalaro sa dilim. At ayan na nga, ang top 15 haunted places in the Philippines. Nalaman natin ang ilan sa mga pinakamatatakot at pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. Hindi lang sila basta lumang gusali o kalsada, kundi mga living reminders ng madilim na bahagi ng ating kasaysayan, mga kwento ng digmaan, trahedya at mga kaluluwang tila hindi pa rin natatahimik. Makikita natin na bawat haunted spot ay may sariling kasaysayan na dala, pero isang bagay ang malinaw. Kung usapang kababalaghan, hindi mo na rin kailangan lumayo. Nasa mismong bayan at lungsod na natin ang mga kwento na magpapatayo ng balahibo mo. Ano sa tingin mo, kabida? Alin sa mga haunted places na ito ang may pinaka nakakatakot na kwento para sa iyo? O baka naman nakapunta ka na sa isa sa mga ito? Ano ang unforgettable creepy experience mo? I-comment mo na yan dahil gusto naming marinig ang kwento mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang travel inspo at spooky stories tungkol sa ating bansang Pilipinas. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabina!